Dumaan ang malakas na bagyo. Tanging damo ang natira. Balanse na ang yin at yang. Masira man ay muling mabubuo. Banal na lakas medikal ng pamilya Ye. Sa wakas ay nagtagumpay na. 3 taon na. At simula ngayon, hindi na ako isang walang silbi. Walang silbi, nasaan ka na? Hindi mo ba alam na may handaan? Pinaghihintay mo ang buong pamilya. Ayaw mo na bang manatili rito? Papunta na ako riyan. 3 taon sa mansyon ng mga Jiang. Dahil sa problema sa aking lakas, ang galing ko sa medisina ay nakulong. Hindi ko ito magamit noon. Kaya napilitan akong mamanhikan. At maging isang mister sa bahay. Nagtitiis sa lahat ng hirap. Pero sa tingin ng mga Jiang, isa lang akong walang silbi. Ang nag-iisa na nagbibigay sa akin ng lakas ay ang mabuting pakikitungo ng aking wifey. Ngayong perpekto na ang aking lakas. Siguradong malalagot kayong lahat. Moy, Nagkakamali kayo ng tao. Moy. Sa mga taong ito, kumusta ka na? Ang may hawak ng bansa ng Qing, 60% ng yaman, ang senyorito ng pamilya Ye. Biglang naging walang silbi, nakikitira sa iba, naging stay-in na manugang. Ano sa tingin mo? Pero kahit ganito pa man, mas mabuti na ito kaysa sa pamilya Ye. Nagkamali si Mama. Kasalanan namin sa iyo ng pamilya Ye. Sumama ka na pauwi kay Mama. May nangyari sa kapatid mo. Ikaw ang nag-iisa na tagapagmana ng pamilya Ye. Kailangan ka ng pamilya Ye. Noon paborito niyo si Yeheng. Dahil sa panunulsol niya, binaliwala niyo ang pamilya at pinalayas niyo ako sa bahay. Kung hindi lang ako sinuwerte, matagal na akong patay. Ngayon, pupunta kayo rito para sabihin sa akin na kailangan ako ng pamilya at gusto niyo akong bumalik? Nananaginip ng gising. Tabi. Moy. Ginang, may sama ng loob ang senyorito. Hindi natin ito dapat madaliin. Kailangan nating maghanda sa mahabang laban. Nandito na. Walang silbi? Ang pagpunta sa handaang ito ay para sa pambayad sa ospital ng itay mo. Mamaya huwag kang masyadong magsasalita. Dahil sa iyo, ay hindi tayo makahiram ng pera. Lagot ka sa akin. Mama, kumain na muna tayo. Napilay ang paa ng senyoritong ito. Kailangan ko ng upuan na mapapatungan. Lumayas ka riyan, doon ka sa tabi ng dingding. Ang isang tulad mong aso ay hindi karapat-dapat na sumabay sa amin. Jiang Fei, respetuhin mo ang bayaw mo. Siya? Bayaw ko? Palamunin lang, isang peste, ikaw pa ang magiging bayaw ko. May bato sa bato ka. Malas mo lang. Napunta ka sa akin, tuturuan kita ng leksyon. Akala mo Bitawan ba mo ako, madali gago. akong apihin? Natatakot lang ako na baka matumba kayo. Kung natumba kayo, responsibilidad ko iyon, di ba? Hindi ka pa ba aalis? Sabi niyo po na pilayan kayo? May alam akong konting masahe? Hihilutin ko po kayo. Ikaw na walang silbi. Marunong ka makisama. Halika. Ngayon sa senyorito ay magmasahe ka. Kapag gumaan ang pakiramdam ko, bibigyan kita ng karne. Halika. Walang silbi. Ang mukha namin ay ipinahiya mo ng husto. Tingnan niyo lahat ang nakikitirang manugang. Minamasahe ang bayaw. Aray, aray. Lola, masakit. Lola, palayasin mo na ang walang silbing ito. Ikaw na walang silbi. Pinasali ka sa handaan. Binigyan na kita ng mukha. Sinaktan mo pa ang minamahal kong apo. Tao. Itapon ang walang silbi. Sa labas ngayon din. Ako, sasaktan siya? Minasahe ko lang siya ng maayos. Sinasabi niyang sinaktan ko siya? Sige, ako na ang nanakit sa kanya. Walang silbi. Gusto mo pang magdahilan. Maayos pa ang fake ko kanina. Pero pagkatapos mong masahiin, may nangyari na sa kanya. Ikaw talaga ang may gawa nito. Aray, Lola. Iligtas niyo po ako. Ikaw, Lola, iligtas muna natin si Kuya. Saka Lola. na ang iba. lagot ka sa akin mamaya. Yang, tingnan mo agad ang minamahal kong apo.
Hayop ka, Yemo. Gusto mo akong patayin. Sa tingin ko ayaw mo nang manatili sa mansyon ng mga Jiang. Mga tao, kalad ka rin siya palabas. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Ikaw, Kuya Yang, hindi po kayo nagsisinungaling. Sabihin niyo sa kanila, sinasaktan ko ba si Jiang Fei? Tupo? Inaatake lang ng bato sa bato si Jiang Fei at walang kinalaman si Yemo rito. Jiang Fei, humingi ka ng tawad kay Yemo. hihingi ng tawad sa isang walang silbi. Nananaginip ka. Tumigil na kayo, maupo na at kumain. Sige po, Lola. Lola, ito po ay nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Isang hiyas na binili ko para sa inyo. Isuot niyo po ito. Pampahaba ito ng buhay. Sana ay magustuhan niyo. Minamahal kong apo. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Mama, may kidney failure si Golong? Wala kaming pera para sa operasyon. Gusto ko sanang humiram ng pera. Manghihiram ng pera? Sa pamilya ngayon, saan tayo kukuha ng ganoong pondo? Tingnan nyo nga ang sarili nyo. Ang nakikitirang manugang ay walang silbi. Wala na kayong ginawang tama at manghihiram pa kayo. Tingnan nyo ang minamahal kong apo. Gumastos ng 5 milyong dolyar para ibili ako ng hiyas. Napakabait talaga. Lola, binigyan niyo kami ng buhay. Kaming mga nakababata, dapat lang na maging mabait sa inyo. Ibinibigay mo ang para sa patay na Ikaw. sagradong hiyas kay Lola. Sa tingin ko, gusto niyang paikliin ang buhay ni Lola. Yemo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Yemo, hayop ka. Ano bang alam mo? Lumayas ka rito. Dito sa mansyon ng mga Jiang, ayaw na kitang makita. Narinig mo ba? Umalis ka na. Lola, Lola, Lola. Dr. Yang, bilisan nyo. Hindi na kaya ng mama ko. Bilis. Lola, gising po kayo, Lola. Lola, Kumusta po siya, Dr. Yang? Hindi ko makita. Normal naman ang lahat ng resulta ng matandang ginang. Hindi ito isang sakit. Para sa patay ang bagay na iyon, may masamang enerhiya. Kaya siya nagkaganyan. Yemo, putya, itigil mo ang kalokohan. Ano bang alam mo? Daan muna kayo. Tulungan niyo siyang bumangon. Hoy, ikaw! Ayos na. Lola, Para sa patay ang bagay na ito, inalis ko na ito, kaya mawawala na ang malas. Ang pinaka-importante ay, ginamit ko ang enerhiya ko para ayusin ang pakiramdam mo, kundi matandang ginang. Baka namatay ka na ngayon. Jiang Fei, mahal ka ni Lola. Bakit mo siya sasaktan? Lola, ito. Hindi ko po sinasadya. Ang bagay na ito ay 500 piso ko lang. Binili sa bangketa. Hindi ba 5 milyon? Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa? Tama na. Kilala ko si Faye. Alam ko ang totoo. Nalinlang lang din siya. Hindi niya ito kasalanan. hindi niya kasalanan? Lola, kung hindi dahil kay Yemo, baka may masamang nangyari na. Anong mangyayari? Akala mo ba ang walang silbi na ito ang nagligtas kay Lola? Napakaswerte mo lang talaga, Lola. At saka, anong masamang enerhiya? Kalokohan lang iyon. Ikaw, Anong ako? Jiang Qingshu. Pucha, hindi pa kita sinisingil. Tapos babaligtarin mo pa ako. Tanungin kita, ang ating grupo, hindi maganda ang takbo nitong 2 taon. Pinapunta kita para makipag-usap kay Presidente Huang. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo pa siya. makipag-usap? Sinubukan akong bastusin ng manyakis na iyon. Kulang pa nga ang ginawa ko sa kanya. Tama ang sinabi ni Qingshu. Pucha, itigil mo ang kalokohan. Lola, sumusumpa ako sa aking dangal. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sige. Sa pagkakataong ito, hindi mo na kita sisingilin. Jiang Qingshu, huwag mong isipin na dahil mabait si Lola, ay tapos na ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tayo tapos. Simula ngayong araw, kakaltasan ang iyong sahod ng 1 taon. Lumayas kayong buong pamilya. Hindi naman talaga kasalanan ni Qingshu ito. Ikaw na walang silbi. Wala kang karapatang magsalita rito. Layas na. Gusto mo bang tawagin ko pa ang gwardiya para palayasin kayo? Gwardiya. Sino ba itong napakalakas ng loob? Tito Chen, Yemo. Ikaw na lalaki ka. Kilala mo rin ba ang walang silbi na ito? Mukhang isa ka ring walang silbi. Handaan ito ng mansyon ng mga Jiang. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, umalis ka na rito agad. Pinapaalis mo ako? Pasensya na Presidente Chen, nahuli ako ng dating. Alam niyo ba kung sino si Presidente Chen? Isa siyang tao mula sa pamilya yan ng Zhongzhou. Kayong mga taga-mansyon ng mga Jiang, kung ayaw ninyong malugi, ay bilisan nyo. Humingi kayo ng tawad kay Presidente Chen. Lumabas kayo ng silid na ito at pagkatapos ay lumayas na kayo. Paanong naging galing ka sa bansa ng Qing na may 60% ng yaman ng pamilya yan? Ang walang silbi na ito.
Paano niya nakilala ang ganitong klaseng malaking tao? Presidente Chen, pasensya na po sa abala. Ako na ang para sa aking apo. Nahihingi ng paumanhin sa inyo. Patawad po. Aalis na kami ngayon din. Lola, hindi nyo kailangang umalis. Ipapakilala ko lang sa inyo. Ang taong ito ay ang kapitbahay ko noong bata pa ako, si Tito Chen. Tito Chen, dahil nagkita na rin naman tayo, sabay-sabay na tayong kumain dito. Senyorito, ayaw niyang ako ay, sa harap ng mga tao ng mansyon ng mga Jiang, magbunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Ikaw na walang silbi. Sino ka sa akala mo? Kapitbahay mo lang siya. Sa tingin mo ba ay bibigyan kanya ng mukha? Maupo na ang lahat at kumain. Sandali lang, Tito Chen. Jiang Fei, lumayas na kayong buong pamilya. Kapag nakikita ko kayo, nawawalan ako ng ganang kumain. Ikaw na walang silbi, matapang ka lang dahil sa amo mo. Para palayasin kaming buong pamilya. Gusto mo bang mamatay? Ang lakas ng loob mong bastusin ang pamangkin ko? Gusto mo bang mamatay? Ikaw. Yemo. Akala mo ba dahil may astig kang kapitbahay, ay yumayabang ka na? Huwag mong kalimutan, isa ka lang sa mansyon ng mga Jiang na nakikitirang manugang. At siya, kapitbahay mo lang siya. Tao, paalisin ang buong pamilya nila. Dito ngayon din. Labas na po. Yemo ang nangyari ngayong araw. Ay tandaan mo. Nakakahiya na masyado. Tara na. Lola, Tito Chen, maupo ka? May gagawin pa ako? Mauuna na ako. Sige po, mag-iingat kayo. Yemo, dahil sa kapitbahay mong tito, pinalayas mo ang pamilya ni Faye. Hindi na kita papatulan. Pero dapat mong gawing partner. Si Presidente Chen, kung hindi, ang pamilya nyo ay lalayas sa mansyon ng mga Jiang. Sige. Walang silbi? Gusto mo ba kaming mapahamak? Yemo, alam mo ba ang sinasabi mo? Maniwala ka sa akin. Maniwala sa'yo? Si Presidente Chen ay dati mong kapitbahay? Tinulungan ka niya noon? Pero para sa kanya, maliit na bagay lang iyon. Saan nanggaling ang tiwala mo? Para isipin na papayag talaga siyang makipagtulungan sa mansyon ng mga Jiang? Yemo, binigo mo talaga ako ng husto. Magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Magtiwala sa'yo? Dahil napakalakas ng loob mo? Kung gayon, humiram ka kay Presidente Chen ng $800,000 para sa operasyon ng itay mo? Kapag nakahiram ka, saka lang kami maniniwala sa'yo. Mama, ang sakit ni Itay. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Siguradong mapapagaling ko siya. Hindi na kailangan ng operasyon. Walang silbi? Nalaman din ng totoo? Bakit ka pa nagpapanggap na pakitang tao? Sinasabi ko sa iyo, kapag may nangyaring masama sa itay mo at pinalayas ang pamilya natin sa mansyon ng mga Jiang, hindi kita mapapatawad kailanman. Tara na. Lola, ako na ang bahala kay Presidente Chen. Kung wala nang iba, aalis na muna ako. Lola Jiang, tila sa hinaharap ang mansyon ng mga Jiang ay hindi na magiging tahimik. Kayo po ay dapat mag-ingat sa inyong kalusugan. Yemo, tungkol sa pagpapaalala mo kay Lola sa Jade, nagkamali ako ng hinala sa iyo. Nasampal pa kita ng 1 sampal. Patawad. Maaari mo na itong ibalik sa akin. Nag-aalala ka rin ba? Natatakot ka bang pahirapan ako ni Lola? Sinong nag-aalala sa iyo? Masyado kang assuming. Nga pala, tungkol kay Presidente Chen, ako na ang bahala. Pagkatapos nito, kung ang sakit ni Itay ay hindi gumaling, huwag kang mag-alala. Hindi kita idadamay. Makikipagdiborsyo ako sa iyo. Ching Shui, hindi tayo magdidiborsyo. Maghintay lang sa sakit ni Itay. Pagkalipas ng 1 buwan, kapag matatag na ang aking antas ng ki, mapapagaling ko na si Itay. Shue, kumain na ng almusal. Mama, hindi muna ako kakain. May nangyaring problema. Pupunta muna ako sa ospital. Ching Shui, anong nangyari? Ikaw na walang silbi? Bakit ka nakikialam? Isipin mo na lang muna kung paano kay Presidente Chen makikipag-usap sa negosyo. Ang pamilya natin, kapag napaalis sa mansyon ng mga Jiang, malilintikan ka sa akin. Sasama ako sa iyo. Anong gagawin niya roon? Kumain muna tayo. Ching Shui, ano ba talagang nangyari? Noong nakaraang 2 araw, inirekomenda ko ang bagong gawang mga suplemento ng ating grupo kay Presidente Lee ng grupong Lee. Hindi ko inaasahan
na pagkakain niya nito ay bigla siyang nakoma sa ospital. Sabi ng doktor, dahil daw iyon sa mga suplemento. Kapag ang bagay na ito ay hindi naayos ng tama, ang ating grupo ay malalagay sa malaking gulo. Nagkaproblema ba ang tao dahil sa mga suplemento? Hindi maaari. Ang ginawa ninyong mga suplemento ay sinubaybayan ko. Wala itong anumang masamang sangkap sa katawan. Jiang Qingxue, putang ina ang ginawa mo. Nagrereklamo na ang pamilya ni Lee at sa akin sila lumalapit. Ngayon ang mga media ay ibinubunyag na ang lahat. Kapag hindi mo ito naayos, ang ating grupong Jiang ay sira ang dangal. At pagbabayaran mo ito ng buhay. Ang bagay na ito ay aayusin ko. Dapat lang. Walang hiyang babae. Kapag ang aking hubby ay may masamang mangyari, hindi kita tatantanan. Ikaw, Tumigil ka. bitawan mo ako. Yay, Mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mag-usap tayo ng maayos. Kapag naglakas loob ka pang hawakan ng aking wifey, huwag mo akong sisihin. Kayo lang? Sinabi sa akin ng doktor na ang aking hubby ay uminom ng mga suplemento ng inyong grupong Jiang. Ngayong araw, kung hindi nyo ako bibigyan ng maayos na sagot, hindi ko kayo tatantanan. Doktor, kumusta ang lagay ni Ginoong Lee? Hindi maganda ang lagay niya, pero sigurado kami ng 100% na ang sanhi ng sakit ay dahil sa mga suplemento. Limitado ang aming kakayahan, hindi namin kaya si Ginoong Lee, iminumungkahi namin na ilipat siya ng ospital. Doktor, ito na ang pinakamagandang ospital na grade A sa lungsod ng Tianjin kung wala kayong magagawa. Ang aking hubby, kahit pumunta pa sa Zhongzhou ay wala ring silbi. Kapag namatay ang hubby ko, pagsisisihin ko kayong lahat. Kaya ko siyang iligtas. Doktor ka ba? Doktor ka ba? Hindi. Hindi ka doktor? Paano mo siya ililigtas? Akala mo ba dahil babae ako, ay maloloko mo na ako? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako basta-basta. Kapag namatay ang hubby ko, sisiguraduhin kong isasama ko kayo sa hukay. Hindi ako doktor, pero may alam ako sa medisina. Kaya kong iligtas si Ginoong Lee. Kahit doktor hindi siya nasalba, tapos kayo pa. Hubby. Bitawan niyo siya. Hubby, wala ka nangang pag-asa. Guguluhin ka pa nila. Hindi pa tayo tapos. Kapag nagwala ka pa, tuluyan nang mawawala ang hubby mo. Yay, Mo. Huwag ka nang manggulo. Bitawan mo siya. Ginoo, kapag nagpatuloy ka pa, tatawag na ako ng pulis. Bitawan niyo ang hubby ko. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Ang pasyente ay hindi na kakayanin ang ginagawa mo. Yemo, tumigil ka na. Hubby. Lumayo kayo. Eto na, ayan. Doktor, tingnan niyo po ang hubby ko. Ang pasyente ay wala ng vital signs. Pinatay mo ang hubby ko. Pagsisihan mo ito. Mabubulok kayo sa kulungan ng wifey mo. Sisirain ko ang grupong Jiang nyo. Yay, Mo. Pinigo mo ako ng husto. Tumawag na ng pulis. Hubby, gising ka na. Ayos ka na ba? Paano ito nangyari? Ang vital signs ng pasyente ay bumalik na sa normal? Ito ay tunay na himala sa clinical medicine? Ginoo, ang ginamit mong masahe ay mula sa sining ng masahe na bilis ng kidlat? Tama. Iyon nga ang ginamit ko. Maaari mo ba akong maging estudyante? Hindi maaari. Ang teknik na ito ay itinuro sa akin ng isang matanda noon. Nangako ako sa kanya na hindi ito ipapasa sa iba. Wi-Fi, tulungan mo akong bumangon. Sige, halika. Dahan-dahan lang. Mag-ingat ka. Kaibigan, kanina, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ako nga. Ginoong Lee, may itatanong lang ako sa inyo. Bago nyo inumin ang mga suplemento, may iba pa ba kayong kinain? May iba pa ba siyang ininom?
Ano pa bang ibang kinain ko? Naalala ko na, noong kay Jiang Qingxiu, matapos bumili ng mga suplemento, si Jiang Fei ng grupong Jiang ay biglang lumapit. Doktor, ayos na ang lahat dito. Maaari ka nang lumabas. Pinuntahan ako ni Jiang Fei. Binigyan ako ng haring ginseng. Sabi niya ay pasasalamat daw sa suporta ko sa kumpanya nila. Kagabi nga, bago uminom ng mga suplemento, uminom ako ng sabaw ng haring ginseng. Naintindihan ko na. Kung hindi ako nagkakamali, nilagyan ni Jiang Fei ng gamot ang ginseng. Kapag hinalo sa mga suplemento, magdudulot ito ng masamang reaksyon. Plano niyang idiin ang aking wifi. Gusto niyang idiin ang ministro. Sobrang lala nito. Ginawa niya akong biktima sa laban nila sa kapangyarihan. Hindi natin sila mapapalampas. Tungkol doon. Ginoo, Binibining Jiang, kanina, napagbintangan namin kayo. Narito ako para humingi ng paumanhin. Ayos lang. Biktima ka rin naman. Naiintindihan kita. Pero ang tungkol kay Jiang Fei, hayaan mong ako ang tumapos. Oo nga pala, may haring ginseng pa ba? May kalahating kahon pa. Dalhin mo ang haring ginseng, pati ang mga suplemento, sa ospital para ipasuri. Pagkatapos, pumunta kayo sa mansyon ng mga Jiang mamaya para tulungan ako. Sige. Ngayong gabi, dadalhin ko ang resulta ng pagsusuri sa mansyon ng mga Jiang para tulungan ka. Maraming salamat. Tumatawag si Jiang Fei. Sasagutin ko lang sa labas. Wag na. Dito mo na sagutin. I-loudspeaker mo? Gusto kong makita kung ano ang sasabihin niya. Jiang Qingxue, wala kang silbi. Balita na sa media. Kinain ni Liteng ang ating mga suplemento at nagkaroon siya ng masamang reaksyon. Bumagsak na ang stock ng grupo. Ngayon din, bumalik ka na rito agad. Humingi ka ng tawad kay Lola. Presidente Lee, magpahinga muna kayo. Tungkol sa mamaya, inaasahan ko po kayo. Salamat, Ginoong Yemo. Mag-ingat kayo sa pag-alis. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang pwedeng umapi sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Nagitiwala ako sa'yo. Nga pala, Yemo, kailan mo natutunan ang medisina? Noong bata pa ako, natuto ako sa isang matanda. Pero halos nakalimutan ko na. Kaya ikaw? Sa susunod, huwag basta-basta manggamot. Nailigtas mo si Presidente Lee ngayon dahil lang sa swerte. Paano kung sa susunod, may mangyaring masama? Baliw na bata. Ang galing ko. Kahit ang pinakamagaling na doktor sa bansa, ay hindi ako mapapantayan. Ang panggagamot ko ay depende sa mood ko. Sige? Alam ko na. Tara na pa uwi. Ang nangyaring ito, siguradong pakana ng gunggong na si Jiang Fei para bitagin si Xue. Ikaw na walang silbi? Kung may silbi ka lang sana, hindi sana magdurusa si Xue ng ganito kalaki. Mama, ayos na ang lahat. Salamat kay Yemo ngayon. Hindi ako papagalitan ni Lola. Anak, hindi mo lang ba kami naaliw? Kung ang walang silbi na ito ay may pakinabang, ang araw ay sisikat sa kanluran. Mama, wag na po kayong magsalita. Magagalit na po ako. Naku, alis na alis. Hinto, walang silbi. Bawal kang pumasok. Anong ginagawa mo? Isa lang siyang mahirap na nakikitirang manugang. Sinabi lang sa akin ni Senyorito Jiang Fei na para sa matandang ginang, isa lang siyang maliit na peste na magpapadumi lang sa paningin niya. Gwardiya ka lang. Dahil ba sa suporta ni Jiang Fei, natuto ka ng mang-api? Iniuutos ko sa'yo, tumabi ka sa daan. Guardia ka lang. Wala na bang silbi? Ang mga sinasabi namin, ang ganoon ba? Masaya kang maging aso ni Jiang Fei, di ba? Binibining Jiang, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Itinuturing akong kapatid ni Jiang Fei. Ang pagsasabi mo niyan sa akin ay parang sinasabi mo na rin sa kanya. Kapag nalaman niya ito,
magagalit siya. Huminto ka. Kapag humakbang ka pa, humanda ka sa akin. Sige, gawin mo. Subukan mong gumalaw. Ikaw na walang silbi, nagawa mo akong saktan. Ngayong papasok na ako, may reklamo ka pa ba? Hindi. Akala ko ba, matigas ang loob mo? Heto ang payo ko sa iyo. Kilalanin mo ang amo mo. Baka mamatay ka nang walang maglilibing sa iyo. Alis. Paano mo nagawang saktan siya ng ganyan? Isa kang walang silbi. Ngayon, ang matandang ginang ay galit na sa atin? Naku, isa kang malas sa amin. Isang salot ka talaga. Ang buong pamilya natin ay mapapahamak dahil sa iyo? Mama, tama na po. Pumasok na tayo sa loob. Ano na ang gagawin natin? Hintayin siyang bumalik. Magpaliwanag siya sa atin. Jiang Qingxue, lumuhod ka sa harap ni Lola. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa ating grupo? Ang grupo ay nalugi ng ilang daang milyong dolyar. Bumagsak ang stocks natin, umalis ang mga kasosyo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, cheap woman. Ako, Huwag mong hawakan si Ching Shue. Gusto mo bang mawalan ng kamay? Ha? walang silbi. Nangahas ka pang lumaban. Ching Shue, bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Jiang Qingxue, magpaliwanag ka. Bakit hindi ka makapagsalita? Mula nang ilunsad ang produkto natin, maayos naman ang lahat. Pero bakit? Noong ibenta mo kay Presidente Lee, ay nagkaproblema? Dahil ba, paborito ako ni Lola, kaya nagtatanim ka ng galit. Gusto mo ba akong idiin? Hay naku, sinasabi ko sa iyo, Jiang Qingxue. Naging mabuti si Lola sa pamilya nyo. Nang sobra, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Jiang Qingxue, sa tingin ko, ikaw ang aming makasalanan sa mansyon ng mga Jiang. Dapat mo itong pagbayaran ng buhay. Sa tingin ko, ang dapat magbayaran ng buhay ay ang hayop na tulad mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo ang totoo. Huwag kang magmatigas hanggang huli. Sira na ba ang ulo mo? Ikaw na walang silbi. Nagkaroon ng grupo ng ganitong kalaking gulo. Kasalanan ito lahat ni Jiang Qingxue. Anong kinalaman ko rito? Gusto mo akong pagbintangan para pagdudahan ako ni Lola? Ang galing mo ring magplano ah. Ikaw, Jiang Fei! Yemo, tumahimik ka. Pinapirma kita ng kontrata kay Presidente Chen. Hanggang ngayon hindi pa tapos ah. Anong karapatan mong magsalita? Ang minamahal kong apo ay pinalaki ko. Pagdudahan ko siya? Manigas ka. Salamat sa tiwala, Lola. Jiang Qingxue, kapag ang pamilya nyo ngayon ay hindi nagpaliwanag kay Lola, lumayas kayo sa mansyon ng mga Jiang. Jiang Fei, binigyan na kita ng pagkakataon. Faye, hindi ba sabi mo, patay na si Presidente Lee? Ano ang nangyayari dito? Mabuti na lang at hindi pa oras ng hobby ko dahil sa tulong ni Yemo. Lola Jiang, napakahusay mo. Talagang nagpalaki ng apo. Ang produkto ni Binibining Jiang ay walang anumang problema. Pero ang apo mong ito, para lang idiin si Binibining Jiang, ay talagang ginawa. Ang lahat, binigyan niya ako ng may lason na haring ginseng. Ang dalawang ito ay wala namang lason. Pero kapag pinagsama, naging lason ito na muntik nang pumatay sa akin. Jiang Fei, napakasama mo talaga. Hindi. Imposible. Ang minamahal kong apo, hindi siya ganoong tao. Li Teng, naninira ka lang. Paninirang puri iyan. Ididemanda kita. Ikaw na walang silbi. Siguradong sinuhulan mo si Li Teng. Gusto mong ubusin ang yaman ng mga Jiang. Napakasama mo. Ikaw na walang silbi. Pati ka mag-anak mo ay idadamay. Tao ka pa ba? Yemo, wala kang kwenta. Exwa, huwag na huwag. Amo siyang pagtatakpan. Ang bagay na ito, kahit anong mangyari, ay wala kang kinalaman. Narinig mo ba? Mama, tumigil na po kayo. Napakasama mo, Yemo. Nakikitira at nakikikain ka na, tapos gagamit ka pa ng masamang paraan para sakta ng mga Jiang. Talagang wala kang puso. Lola, huwag muna kayong magalit. Tingnan niyo ang lab results na ito. Hindi ito pwedeng pekin. Sa harap ng matibay na ebidensya, ano pang masasabi niyo? Ang lab results na ito, hindi ito pwedeng makita ni Lola. Kung hindi, patay na ako ngayon.
Walang silbi. Gumawa ka ng peking lab results para lokohin si Lola. Talagang kalokohan ito. Alis? Lola? Narito na ang lahat ng ebidensya. Kung may duda pa po kayo, hayaan nating ang pulis ang mag-imbestiga. Pero sa oras na iyon, mag-iiba na ang sitwasyon. Maaaring si Jiang Fei ay mabubulok sa kulungan. Presidente Lee, bata lang siya at hindi nag-iisip. Sana po ay inyong... Kung sapat na ang sorry, para saan pa ang batas? Lola Jiang, ang nangyaring ito ngayon, kung hindi nyo ako bibigyan ng kasiyasiyang sagot, pababagsakin ko ang buong mansyon ng mga Jiang at pagbabayarin kayo ng mahal. Lola, ikaw. Presidente Lee, ang bagay na ito ay kasalanan ng mansyon ng mga Jiang. Magbabayad ako ng 5 milyong dolyar. Ang gulo na ito ay tapusin na natin, maaari ba? Tagapagligtas, ano po ang tingin nyo rito? Presidente Lee, bakit mo tinatanong ang walang silbi na iyan? Ito ay sa pagitan ng mansyon ng mga Jiang at sa inyo, wala siyang kinalaman dito. Tumahimik ka. Pamilya tayong lahat. Mag-isip ka bago magsalita. Ikaw na walang silbi, kung papahiyain mo si Lola, ngayong araw, palalayasin ko si Jiang Qingshu sa mansyon ng mga Jiang. Kung ang bagay na ito ay ginawa ni Ching Xue, ano ang gagawin niyo sa kanya? Hanggang ngayon, nananakot ka pa rin. Alam kong paborito ka ni Lola, pero sa tingin mo ba ay may paki ako? Tanggalin agad si Jiang Fei bilang ministro ng negosyo at sa loob ng 1 buwan ay hindi siya pwedeng makialam sa lahat ng gawain sa grupo. At isa pa, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ching Xue. Imposible. Hindi maaari. Sige, kung ganoon, ipapaubaya na lang sa mga pulis ito. Gawin mo ang sinabi ni Yemo. Nagkamali ako. Hey, paumanhin ba yan? Ikaw na walang silbi. Sobra ka na. Ngayon ay talagang aapihin kita. Huwag kang humingi ng tawad kung ayaw mo. Hindi naman ako ang makukulong. Ikaw. Sige. Pinsan. Nagkamali ako. Patawad, nagkamali ako. Parang kulang pa yata. Hindi pa sapat, dagdagan mo pa. Nagkamali ako. Yemo, Patawad, tama nagkamali na. ako. Pamilya Patawad. naman tayo. Sige. Dahil nagsalita na ang wifey ko, tumayo ka na. Tandaan mo, pamilya tayong lahat, dapat magmahalan tayo, huwag nang uulitin ito. Simula sa araw na ito, sa loob ng 1 buwan, bawal makialam si Jiang Fei sa grupo. Ibigay ang tungkulin kay Qingshu. Ayos na ba ito? Salamat Lola sa pag-unawa. Kung wala na pong kailangan, mauuna na po kami. Lola. Lola, upo. Ang walang silbing iyan. Humanda ka sa akin. Salbahe, lumuhod ka sa harap ko. Lola, mali po ako. Ang dahilan kaya ko ginawa ay para sa pamilya Jiang. Si Jiang Qingshui ay babae lamang at kasal na siya. Kung siya ang hahawak ng kapangyarihan, ang pamilya Jiang ay magpapalit pangalan. Sa mga ginawa mo, hindi kita sinisisi. Pero hinayaan mong mahuli ka nang walang silbing iyan? Kaya punong-puno na ako. Lola, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Hindi na mauulit ito. Tumayo ka na. Sa loob ng 1 buwan, magmuni-muni ka. Huwag mong laging hayaan na ako ang mag-ayos sa iyo. Dahil sa hinaharap, ikaw ang magmamana ng Jiang. Presidente Lee, salamat sa tulong niyo rito. Tagapagligtas, kung kailangan nyo ang tulong ni Liteng kahit anong mangyari, Sige, huwag na kayong lumabas. ingat kayo. Paalam. Kaya naman pala, handa na kayo rito. Xue,
Bakit hindi mo agad sinabi sa amin ng itay mo? Naku, kung hindi malakas ang puso namin, baka namatay na kami sa takot. Sinabi ko na sa inyo na handa si Yemo. Ayaw niyo lang maniwala. Ano bang magagawa ng walang silbi? Ang anak ko ang matalino. Sige na, tama na yan. Tayo ay pauwi na. Sige, Presidente Huang, salamat sa order na ito. Ngayon, ang order na ito ay mahigpit na utos ng iyong lola. Sasamahan mo lang ako ng isang gabi at pipirmahan ko na ito. Magiging masaya tayong lahat. Ano sa tingin mo? Presidente Huang, para lang sa order ay ibebenta ko ang sarili ko. Hindi ganoong tao, si Jiang Qingshui. Masyadong pagod si Qingshu. Nitong mga nakaraan, ipinagluto ko siya ng sopas para lumakas siya. Wala kang mapagpipilian. Sumunod ka na lang sa akin. Presidente Huang, huwag po. May hobby na ako. May hobby ka? Mas lalo akong natutuwa na balitaan ko. Simula nang ikasal kayo, magkahiwalay kayo ng kwarto, at hindi ka man lang ginalaw kahit isang daliri. Swerte ko naman talaga. Ang katawang ito, ang mukhang ito, kahit isang gabi lang, mabawasan man ng 10 taon ang buhay ko. Presidente Huang. Mas lalo akong ginaganahan kapag lumalaban ka. Presidente Huang, hayop ka. Walang hiya. Bitawan mo ako. Pakakawalan kita? Ang grasya na nasa harap ko na, papakawalan ko pa ba? Pangarap kong makuha ka. Ngayon, wala nang makakaligtas sa iyo. Bitawan mo siya. Sino ka ba, Pucha? Ikaw. Layas. Wifey, okay ka lang ba? Okay lang ako, Yemo? Kaya pala ikaw, ni Vice Ministro Jiang, ang walang silbi na hobby, sakto ang dating mo. Panoorin mo kung paano ko lalaruin ang wifey mo. Ginalaw mo ang wifey ko. Mamatay ka na. Sinuntok mo ako? Kilala mo ba kung sino ako? Wala akong paki kung sino ka. Ginalaw mo ang wifey ko. Papatayin kita ngayon. Yemo, wag kang padalos-dalos. Paano na ang ating grupo tayo? Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag may susunod pa, papatayin na kita. Naintindihan mo ba? Layas. Papatayin si Presidente Huang? Ang yayabang niyo ha. Jiang Qingshui, ganyan ka ba makitungo kay Presidente Huang? Mukhang ayaw mo na sa trabaho mo. Nagbigay ng mahigpit na utos sa matandang ginang. Gusto niya makipagkasundo tayo kay Presidente Huang sa ginagawa ninyong ito. Ang kapakanan ng kumpanya? Nasaan na? Lumuhod kayo agad at magkautaw. Humingi ng tawag kay Presidente Huang. Lumuhod at magkautaw. Baliin niyo ang mga kamay ng batang ito at saka hayaan ang kanyang wifey na hubad na magsilbi sa akin. Sa ganoong paraan, maaari ko pang pag-isipan na ituloy ang pakikipagtulungan sa inyo. Mukhang ang pagpalo ko sa iyo kanina ay masyadong mahina. Wang Jian, turuan ng leksyon ang walang silbi na iyan. Tao, o sa akin ang walang silbi na iyan. Hinto. Si Presidente Huang ang unang nambasto sa akin. Kaya ginawa iyon ni Yemo para protektahan ako. Kaya niya siya sinaktan. Jiang Qingshui, ang galing mo talagang umarte. Bakit hindi ka mag-artista sa pelikula? Sayang naman talaga. Sinisiraan mo pa si Presidente Huang. Magkakagusto ba siya sa iyo? Ano ba ang katayuan ni Presidente Huang? Anong klaseng babae? Ang hindi niya mahanap? Mamaya na kita lilitisin. Tumabi ka riyan. Wifey, magtago ka muna sa likod ko. Baka matalsikan ka ng dugo. Kailangan pa nating maglaba pag pauwi na tayo. Tama yan, Jiang Qingshui. Bilisan mo magtago sa likod. Baka ang dugo ng walang silbi na ito ay tumalsik sa iyo. Kapag nakikipag-ugnayan na si Presidente Huang, baka masira ang kanyang mood at hindi iyon maganda. Sugod na. Ikaw, naglakas loob kang lumaban? Ikaw na walang silbing nakikitirang manugang. Gusto mo na yata mamatay. Hindi mo pa ba alam ang sitwasyon? Hindi ba't ikaw ang nagutos na huwag lumapit sa silid tanggapan? Ako nga. Tapos ano? Kapag nagalit si Presidente Huang, hindi pa lalampasin ang matandang ginang, si Jiang Qingshui.
Pati ikaw ay tapos na. Hindi mo na kailangang mag-alala rito. Yemo, huwag kang pumatay. Sa susunod na mangyari ito, papatayin na kita. Yemo, Jiang Qingxue, humanda kayo sa akin. Layas kayong lahat. Yemo. Tungkol sa nangyari? Kay Lola, ako na ang bahala. Tungkol naman kay Huang Yang, tiyak na gagantihan ka niya. Kaya huwag kang aalis kahit saan. Hindi mo kailangang harapin si Lola. Ako na ang lulutas nito. At saka, ang kaligtasan ko, huwag mo nang alalahanin. Wala siyang magagawa sa akin. Yemo, seryoso ako sa sinasabi ko. Jiang Qingxue, ang lakas ng loob mo. Nagalit si Presidente Huang, magdadala ka ng malaking gulo sa mansyon ng mga Jiang. Sinasabi ko sa iyo, Jiang Qingxue, sabi ni Presidente Huang, para makipagtulungan siya sa ating mansyon ng mga Jiang, kailangan mo siyang samahan at ang iyong walang silbi na hobby ay dapat lumuhod at humingi ng tawad. Galit na galit si Lola ngayon. Ang bagay na ito, kung hindi mo maayos, ang buong pamilya niyo ay palalayasin sa mansyon ng mga Jiang. Qingxue, huwag ka nang umiyak. Kaya ko itong ayusin. Yemo, bukod sa pagsasabi ng mga walang kwenta na salita, ano pa ba ang kaya mong gawin? Kaya mong ayusin? Paano mo ito aayusin? Bakit ba napakahina mo? Hindi mo ba alam, sa dami ng taon nating kasal, kung gaano karaming hirap ang tiniis ko? Ang samahan si Huang Yang, hindi ko iyan kaya. Pero kung hindi tayo, makikipagtulungan kay Huang Yang, siguradong palalayasin tayo ni Lola sa mansyon ng mga Jiang. Ano ang gagawin ko? Magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi tayo. Palalayasin ni Lola sa mansyon ng mga Jiang. Totoo ba talaga iyan? Kailan ba kita niloko? Sige na, tayo ay pauwi na. Uminahon ka muna. Tamang-tama ang dating ninyong dalawa. Ngayon din, agad-agad, bilisan nyo. Mag-divorce na kayong dalawa. Mama, hindi ako makikipag-divorce kay Yemo. Ang nangyari sa inyo sa grupo, yung gonggong na si Jiang Fei, sinabi na sa akin sa telepono. Shue, meron ka pa bang ibang pagpipilian? Ngayon, makipag-divorce ka sa kanya? Pakasalan mo si Huang Yang? At ang sitwasyong ito ay may pag-asa pang maayos. Kaya kong protektahan si Qingxue. Mama, magtiwala ka sa akin. Ikaw na walang silbi. Anong gagamitin mo para protektahan si Shue? Ang mga kapitbahay mo ba? Sino ka ba sa akala mo? Protektahan daw si Shue? Ilang taon na? Maraming tiniis si Shue? Kailan mo ba siya naprotektahan? Sa pagkakataong ito, pakiusap magtiwala kayo. Protektahan ko si Qingxue. Kung hindi ko siya maprotektahan, makikipag-divorce ako sa kanya. Yemo, Shue, magtiwala ka. Basta matapos ang kondisyon na hiningi ni Lola, hindi na problema si Huang Yang. Pupuntahan ko si Tito Chen. Akala niya ay tunay siyang anak nila. Bakit naman nila ibibigay ang kontrata sa kanya? Maghintay siyang bumalik at makipag-divorce kay Shue. Anong ginagawa mo rito? May appointment ka ba? Wala. Para makita ang inyong presidente, Chen, kailangan pa ba ng appointment? Halatang isa kang hampas lupa. Akala mo ba ang presidente Chen namin ay pwedeng makita ng kahit sino lang? Umalis ka na habang maaga pa? Kapag nagtagal ka pa, hindi ako magdadalawang isip na bugbugin ka. Alis. Anong ingay ito? Presidente Chen, paalisin ko na sana ang tambay na ito. Ikaw na walang utang na loob na nilalang. Kunin mo ang sahod mo sa pananalapi at lumayas ka na agad. Presidente Chen, mali po ako. Layas. Senyorito Ye, pasensya na talaga. Ayos lang. Sige, sa opisina na tayo mag-usap. Tara. Senyorito Ye, maupo ka. Senyorito Ye, napadalaw ka? Ano ang maipaglilingkod ko? Alam ko ang inyong grupo at ang grupong parmasyutiko ay laging magkasosyo. Pwede bang ibigay ang pagkakataon sa grupong Jiang? Ano ka ba, Senyorito Ye? Walang problema iyan. Maraming salamat. Kausapin mo na lang ang aking wifey. Nga pala, huwag mong hahayaang may makaalam
ng tunay kong pagkatao. Sige, walang problema. Aalis na muna ako. Mag-iingat ka, Senyorito Ye. Nandito na ako. Nandyan ka na pala. Hindi nagtagumpay, di ba? Akala mo ba talaga ay tunay nilang anak? Dahil diyan, ngayon din, ay makipagdiborsyo ka na kay Shue? Mama, Siya ang nagsabi niyan. Hindi ko siya pinilit. Ngayon, sa wakas ay makakaalis na tayo. Sa walang silbi na ito? yay mo. Paano mo nagawa yon? Pumayag ba talaga si Presidente Chen na makipagtulungan sa atin? Sinabihan niya akong pumunta na para pumirma ng kontrata. Ano? Si Presidente Chen ba ang tumawag? Paano naman mangyayari yon? Kapitbahay lang naman siya? O baka naman? Anak talaga siya? Nagulat din ako na pumayag si Presidente Chen. Mama, nagawa ko. Tsamba lang yan. Akala mo naman kung sino ka? Mama, tumigil ka na. Kung hindi dahil kay Yemo, hindi ko makukuha ang deal kay Presidente Chen. Yemo, salamat. Wala yon, pamilya tayo. Si Anga pala? Hindi ba't pinapapunta ka para pumirma ng kontrata? Sasamahan kita. Mama, sige, aalis na kami. Sige na. Tsamba lang talaga ang walang silbi na to. Kahit ano paman, si Shue ay ligtas na sa manyakis na yon. Mabuti na rin yon. Anong nangyari? Nagbago ba ang isip ni Presidente Chen? Pirma na ang kontrata, pero ang tubo na binigay ay masyadong mataas. 30% na tubo, 50 milyon ang order. Kumpara sa order ni Huang Yang, mas mataas ito ng 10 beses. Huwag kang mag-alala. Si Presidente Chen kasi ay mapagpahalaga sa nakaraan. Kaya naman, tinulungan niya tayo ngayon. Yay mo, salamat sa iyo. Ilang beses mo na akong pinasalamatan. Mag-asawa naman tayo? Jiang Qingxue, wala kang silbi. Wala pa ring nangyayari. Akala mo ba hindi kayo palalayasin ni Lola sa mansyon ng mga Jiang? Hindi ba? Hindi ako pupunta kay Huang Yang. Itigil mo na ang pangarap mo. Kung gusto mong mapalaya sa mansyon ng mga Jiang, wala akong pakialam. Pwede kang pumunta rito ngayon at sabihin kay Lola. Sige, pupunta na ako ngayon. Tara na, puntahan natin si Lola. Jiang Qingxue, wala kang silbi. Ang tapang mo na ha? Naglakas loob kang sumuway kay Lola. Lumuhod ka sa harap ni Lola. Lumuhod. Ngayon si Ching Shue ang pinakamalaking bayani ng pamilya Jiang. Si Jiang Qingxue ang bayani ng pamilya Jiang? Dahil sa kanya naputol ang pakikipagtulungan ko kay Presidente Huang. Isa siyang makasalanan. Anong bayani? Walang silbi. Nagawa mo pang sabihin yan. Ching Shue, ang kontrata. Ching Shu, ang kontrata. Hindi. Hindi. Qingxue. Ito ay totoo. Opo, Jiang Qingxue, akala mo ba ay tanga si Lola? O akala mo ay hangal si Presidente Chen? Ang ganito kataas na kita ay imposibleng mangyari. Malinaw na ito ay gawa-gawa mo lang. Isang peking kontrata. Magsabi ka ng totoo. kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tawagan si Presidente Chen. Nandiyan ang numero ni Presidente Chen. Tatawag ako. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Huwag na. Ako na ang tatawag. Hello, Tito Chen. Ngayon ang pamilya Jiang ay hindi naniniwalang totoo ang kontrata. Kaya kailangan ko ang tulong nyo na sabihan sila. Matandang ginang, ayaw nyo na bang makipag-ugnayan sa grupong Chen? Kung ganoon, ay wala na tayong dapat pag-usapan.
Hindi. Presidente Chen, hindi iyon ang ibig naming sabihin. Lola? Nakuha na ni Ching Xue ang kontrata kay Presidente Chen. Kaya siya ay bayani na ng pamilya Jiang, di ba? Bayani? Hindi ba? Ito naman talaga ang dapat niyang gawin. Sa mga usapin ng grupo, may karapatan ka bang magsalita? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Lola? Sa loob ng isang buwan, hindi ka maaaring makialam sa lahat ng gawain ng grupo. Ikaw, Fei, tumahimik ka. Ching Xue, sa pagkakataong ito ay ikaw ang bayani? Anong gusto mong gantimpala? Lola, Lola, hindi ko na po kailangan. Lola? Si Ching Xue ay vice-ministro na ng Departamento ng Negosyo. Sa tingin ko, maaari na siyang itaas bilang ministro ng negosyo. nananaginip kayo ng gising. Sige. Ipopromote ko si Ching Xue bilang ministro ng negosyo. Lola, Ching Xue, galingan mo. Maganda ang ginawa mo. Pagod na rin kayo. Umuwi na kayo at magpahinga. Salamat po, Lola. Kung ganoon, uuwi na po kami. Lola, bakit niyo na naman ipopromote si Jiang Qingxue? Bakit po? Ano naman kung ipromote siya, kahit gaano pa siya kagaling, sa pakikipagtulungan kay Presidente Chen? Kapag nagkamali siya, may kalalagyan siya. Sa bagay, Lolo, Lolo, may makakatulong ba sa lolo ko? Hindi makarating ang ambulansya ngayon. Yay mo, mukhang nasa panganib ang lolo na iyon. Hindi ba't may alam ka sa medisina? Bilisan mo at tulungan mo siya. Tara, tignan natin. Hayaan mong tignan ko. Sino ka? Doktor ka ba? Hindi ako. Xue, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa ibang bansa ka? Ching Xue, hindi ko akalaing magkikita tayo rito. Balita ko nagpakasal ka sa walang silbi na hubby. Hindi ba't sinasayang mo lang ang sarili mo? Hindi kita makalimutan. Kaya bumalik ako. Xue, may asawa na ako. At kasama ko ang hubby ko rito. Pakiusap, ayusin mo ang pananalita mo. Ito ba ang walang silbi mong hubby? Hindi naman doktor pero naglalakas loob. Pinaglalaruan mo lang ang buhay ng pasyente, di ba? Kaya ko siyang iligtas. Kaya mo? Sige, sabihin mo sa akin. Anong problema niya? May problema ang puso niya. Hindi na siya magtatagal. Kung ang habol mo lang ay magpasikat sa wifi ko, wala akong oras makipaglaro sa iyo. Magpasikat? Isa akong galing sa ospital na grade A, na eksperto sa unang antas. Kailangan ko pa bang magpasikat? Sa tingin ko, kinulang lang siya sa oxygen. Ibalik ang tibok ng puso lang. Magigising na siya. Nakakatawa. Xue, nabalitaan kong kumuha ka ng kursong clinical medicine. Baka naman pwede mong tulungan ang matanda. Sige, ako na ang bahala rito. Tumayo ka. Lolo, anong ginawa mo sa lolo ko? Lolo, anong ginawa mo sa lolo ko? Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari sa lolo ko, hindi kita mapapatawad. Kuya, hindi ba sabi mo kaya mo siya? Iligtas mo ang lolo ko. Iligtas mo siya. Kahit ako hindi siya kaya, siya pa kaya. Kung maililigtas niya yan, himala na to. Tumahimik ka. Kung hindi mo kaya, ako na, tabi. Hindi ito pagliligtas, pinapatay mo siya. Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari sa kanya, wala akong kinalaman doon. Xue, tumahimik ka. Ching Xue, pinapaalalahanan ko lang siya. Wala siyang alam pero nagmamarunong. Kung magigising ang matanda, kakain ako ng dumi. Ano bang nangyari sa akin? Lolo, salamat sa Diyos. Halika, bangon ka. Kuya, salamat sa'yo. Ang pamilya Kin ay tiyak na. Gagantimpalaan ka. Ikaw ay himalang manggagamot. Maliit na bagay lang. Oo nga pala. Ang lolo mo ngayon ay ayos na. Pero kailangan pumunta sa ospital para sa gamutan. Sige. Tatawag na ako ng ambulansya. Ayos na ang matanda ngayon? Gusto mo bang ihanap kita ng banyo? Para mabusog ka. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ang ginawang gamutan kanina. Ang isinukan ng matanda ay namuong dugo. Total naman,
Ako ay isang eksperto sa unang antas. Eksperto sa unang antas? Wala kang kwenta. Eksperto sa unang antas. Muntik mo nang mapatay ang lolo ko. Mas mabuti pang magbuhat ka sa site ng construction. Ayos na ang lolo mo. Mauna na kami. Sandali lang kuya. Ganito po iyon. Naging abala ako sa pagdala kay lolo sa ospital. Wala akong oras para pasalamatan kayo. Ito ay isang gold card. Sa lahat ng mga 5-star hotel ay maaari itong gamitin kahit kailan. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ninyo. Gusto ko kayong pasalamatan sa hinaharap. Ako si Lei Feng. Tatanggapin ko ang card. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Oh, nagtsatsaa ka pala? Ang sarap ng buhay mo ah. Walang silbi. Bukas ay ililibre ko ang pamilya ko. Sa Hotel Grand Hyatt para kumain. Ikaw ang magmamaneho. Pagdating sa hotel, ayusin mo ang kilos mo. Huwag kang masyadong magsalita. Kapag nabulilyaso ito, hinding-hindi kita mapapatawad. Sige po mama, huwag kayong mag-alala. Sir ma'am, itatanong ko lang, mayroon po ba kayong reservation? Wala po. Pasensya na po. Sa aming hotel, kung wala po kayong reservation, maaari lang po kayong kumain sa lamesa sa lobby. Ate, ililibre mo ako, pero kahit private room wala? Minamaliit mo ba ang sarili mong pamilya? O baka naman, wala ka lang talagang pera? Kung hindi mo pala kaya, bakit mo pa ako tinawag? Nakakainis talaga. Nakalimutan ko lang sa sobrang busy. Nakalimutan, ate? Alam ko naman ang sitwasyon ng pamilya mo. May sakit si kuya, kailangan ng pera, at si Ching Shue sa isang buwan, yung mga 1,000 piso. Ano bang magagawa niyon? Kung hindi mo naman kaya, huwag ka nang magpanggap. Ate, talagang binigo mo. Ako nang husto. Tita, hindi ito sa kung kaya naming magbayad, kailangan lang talaga ng reservation sa hotel. Naku, kung marunong pang magdahilan. Kung mahirap kayo, manahimik na lang kayong apo. Huwag nang maging pakitang tao. Sinong nagpapanggap? Heto, ibigay nyo sa amin ang pinakamagandang room. Ha 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 ha. Hoy, ikaw na, walang silbi? Nakakatawa ka talaga. Isa ka lang namang walang silbi na manugang ni ate. At sa tingin mo, sa pagbigay lang ng card, ibibigay na nila ang pinakamagandang room? Nananaginip ka ng gising. Ikaw na walang silbi? Pinapahiya mo pa ako lalo? Lumayas ka na rito. Ito ay ang aming nationwide hotel chain na magagamit kahit saan, ang Supreme Gold Card. Gold card. Siguro nagkakamali ka. Isa lang siyang walang silbi. Paano siya nagkaroon ng hotel chain nyo na? Supreme Gold Card? Kahit totoo man yan, siguradong ninakaw lang yan nang walang silbing ito. Hindi. Sinuri ko na ito. Ang card na ito ay walang anumang impormasyon dahil inilabas niya ito sa kanya na ito. Yemo, paano ka nagkaroon ng gold card dito? Mama, bigay lang ito. Kumain muna tayo, pag-usapan natin pag-uwi. Tama, pumasok na tayo at kumain. Hayaan nating makakita si tita. Baka ito na ang unang beses niya sa 5-star hotel na kumain. Sis, ipapakita ko sa'yo. Tara na. Ate, bigla kong naalala, may gagawin pa pala ako? Hindi na ako makakasabay. Sa inyo kumain ngayon. Mauna na ako. Ay, hindi ka nasasama? Tita? Talaga naman. Sige, pumasok na tayo. Sige, tara na. Hello? May problema sa pabrika. Bukas na ang araw ng grupong Chen para sa delivery. Pero nanggugulo si Jiang Fei, kaya hindi tayo makakapag-deliver bukas. Walang silbi. Kung may silbi ka lang sana, hindi sana maaapi si Shue ng ganito. Hay nako ang buhay ko, bakit ang malas ko? Ang hubby ko ay hindi gusto, at ang anak ko ay nagpakasal sa isang walang silbi. Pupuntahan ko si Tito Chen. Ipapaliwanag ko ang lahat. Maiintindihan niya. Pupunta ka kay Presidente Chen? Kung ganoon, hiramin mo sa kanya ang 800,000 para sa pagpapagamot ng itay mo? Mama, wala namang malalim na ugnayan, si Presidente Chen at Yemo. At ang pakikipagtulungan sa grupo ngayon ay dahil nasa malaking utang na loob kay Yemo. Sa madaling salita, isa ka pa ring walang silbi.
Kapag may nangyaring masama kay Shu, kailangan nyo nang maghiwalay. Mama! Hindi ako makikipaghiwalay kay Yemo. Magtiwala ka sa akin? Aayusin ko ang lahat. Aayusin? Paano mo aayusin? Akala mo ba talaga ay tunay kanyang anak? Hello, Tito Chen? Nasaan po kayo? Nandito rin po ako. Sige po, may kailangan lang po akong sabihin sa inyo. Pupunta po kayo rito? Sige po, hihintayin ko kayo rito. Opo. Parang totoo ah. Sino ba si Presidente Chen? At sino ka lang? Pupunta ba talaga siya rito? Wifey, nandito lang si Presidente Chen. Hintayin natin siya. Ipaalam mo sa kanya. Ang lahat, maiintindihan niya. Tito Chen, nandito na po kayo? Pamangkin, ano bang meron? Tungkol sa detalye, hayaan mong si Wifey ang magsabi. Presidente Chen, ganito po kasi, ang mga produkto namin bukas baka hindi maibigay sa oras. Baka naman po, pwede nyo kaming bigyan ng palugit? Pagdating sa kikitain, pwede pa nating pag-usapan. Ayos lang. Ang kikitain, kung ano ang napag-usapan noon. Palugit lang naman, di ba? Salamat po, Presidente Chen. Presidente Chen, talagang marunong umunawa. Ang pamilya namin, maraming salamat talaga. Si Jiang Fei ito. I-loudspeaker mo. Nandito rin si Presidente Chen. Makinig tayong lahat. Jiang Qingxue, wala kang silbi. Bukas na ang delivery sa grupong Chen, pero kulang pa ng 1 sa 10. Gusto mo ba kaming mapahamak sa mansyon ng mga Jiang? Jiang Fei, ikaw ang nag-utos sa mga tao mo na bagalan ng trabaho, tapos ako pa ang sisisihin mo? Jiang Qingxue, sasabihin ko sa'yo, kahit ako pa, anong magagawa mo? Ha? Sa totoo lang, sabi ni Lola, simula ngayong araw, ang proyekto ng grupong Chen, ako na ang mamamahala. Pucha, lumayas ka na. Palayasin si Jiang Qingxue sa grupong Jiang. Sinasabi ko sa'yo, sa proyektong ito, si Jiang Qingxue lang ang kilala namin. Kapag pinalitan siya, ititigil na namin ang pagtutulungan. Bakit naroon si Presidente Chen? Napakagaling mo talaga, Jiang Qingxue. Lola, hindi ko akalain na si Jiang Qingxue ay ganoon katuso. Bakit kasama ni Jiang Qingxue si Presidente Chen? Sabi niya, si Jiang Qingxue lang ang kinikilala niya. Noong una, wala talaga akong kaalam-alam na kasama ni Jiang Qingxue si Presidente Chen. Kaya ko lang naman pinalaya si Jiang Qingxue mula sa grupo. Ikaw na walang silbi. Puro ka lang problema. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo. Kailangang mapabalik mo si Jiang Qingxue sa akin. Kung hindi, lumayas ka sa mansyon ng mga Jiang. Lola, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Siguradong mapapabalik ko si Jiang Qingxue. Dito. Hindi ba parang hindi ito maganda? Ang gonggong na si Jiang Fei na iyon ay lalapit at magmamakaawang pabalikin si Xue. Wala na silang ibang pagpipilian. Ikaw na walang silbi, ano bang alam mo? Ang matandang ginang na iyon ay sobrang spoiled ang gonggong na iyon. Ginagamit natin si Presidente Chen para takutin sila. Siguradong hindi sila pupunta rito. Darating din sila. Nananaginip ka ng gising. Kapag pumunta sila rito, babaligtarin ko ang pangalan ko. Ako na ang magbubukas. Gulong bayan, Kuya, ang tagal na rin. kuya, kumusta ang kalusugan mo? Ay nako, bihirang bisita. Ilang dekada na ako sa mansyon ng mga Jiang, pero hindi ko pa kayo nakitang kusang pumunta rito. Sumikat ba ang araw? Sa kanluran ngayon? Qingxue. Humihingi si Tito ng paumanhin para kay Fei. Para sa mansyon ng mga Jiang, bumalik ka na sana. At ituloy ang paghawak sa proyekto ni Presidente Chen. Maari ba? Tito, Kung sino ang mali, siya ang humingi ng tawad. Ikaw ang hihingi ng tawad para kay Jiang Fei. Tama ba yun? Walang silbi ka. Ibang tao ka lang. Ito ay usapin ng mansyon ng mga Jiang. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang sumabat? Jiang Fei, siya ang hubby ko. Ang mga sinasabi niya ay sinasabi ko rin. Ikaw na pokpok.
ang pabaliking ka ay isang karangalan para sa iyo. Pucha, ang kapal ng mukha mo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit? Bakit niya minura ang wifi ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Walang silbi ka. Lalaban ka sa akin? Humingi ka ng tawad sa wifi ko. Tawad. Asa ka pa. Sige. Ayaw mong humingi ng tawad? Titingnan ko ngayon kung gaano ka katigas. Humingi ka ng tawad. Maging praktikal ka. Pasensya na. Walang silbi. Humanda ka sa akin. Masaya bang manakit? Isa kang walang silbi. Dahil sa ginawa mo sa kanila, siguradong magsusumbong siya sa matandang ginang. Ngayon ayos na, ang buong pamilya natin ay mapapalayas sa mansyon ng mga Jiang. Lola, pinugbog kami ng walang silbing si Yemo. Hindi man lang niya kami binigyan ng pagkakataong magsalita. Lola, kailangan niyo pong tulungan ang inyong apo. Yemo, Jiang Qingxue. Sinaktan niyo ako? Pucha, pagbabayaran niyo ito. Hindi kaya talaga siya magsusumbong? Hindi po, Mama. Huwag kayong mag-alala. Wala siyang lakas ng loob. Hello? Sige po. Shue, sino ang tumatawag? Kay Lola po. Pinapapunta niya tayo bilang isang pamilya sa Hotel Lotus mamayang gabi. Tapos na tayo? Siguradong nagsumbong ang gunggong na iyon. Ngayon ayos na? Mapapalayas na tayong lahat sa mansyon ng mga Jiang. Walang silbi. Kasalanan mo ang lahat ng ito? Huwag po kayong mag-alala, Mama. Hanggang ngayon ba? Umaasa ka pa rin? Ngayong gabi, kapag napalayas tayo sa mansyon ng mga Jiang, hindi kita mapapatawad. Mama, tama na po. Maghanda na tayo at pumunta sa hotel. Jiang Qingxue, humanda ka na. Lumayas ka sa mansyon ng mga Jiang. Sinaktan mo ako. Ito ang dapat mong pagbayaran. Faye, tumahimik ka. Lola, anong ginagawa niyo? Sabi ng doktor bawal kayong uminom. Ang alak na ito, kailangan kong inumin. Walang makakapigil sa akin. Jiang Qingxue, wala kang silbi. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo kung gaano mo pinagalit si Lola. Tumahimik ka. Shui, sa ngalan ng pamilya Jiang, bumalik ka na. Pagbigyan mo na si Lola. Lola, hindi ba? Sabi niyo, papanigan niyo ako? Suwail na anak. Kapag nagsalita ka pa, lumayas ka sa mansyon ng mga Jiang. Lola, salita lang yan? Gusto niyo lang pabalikin si Qingxue? Hindi ako payag. Ang pananatili ni Qingxue ay nakadepende lang sa isang salita niyo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Walang silbi. Ikaw, sino ka ba sa akala mo? Ha? Ang lakas ng loob mong sumagot kay Lola? Tumahimik ka. Ano ba ang gusto mo? Pumirma kayo ng kasunduan kay Qingxue na kahit anong mangyari, hindi niyo palalayasin ang pamilya niya sa mansyon ng mga Jiang. Ikaw, nananaginip ng gising. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi pipirma. Hindi ba si Qingxue ang mamamahala? Proyekto ito ni Presidente Chen. Qingxue, tara na. Walang silbi. Papatayin mo ang buong pamilya natin. Sige, tara na. Gusto mong pilitin si Lola. Akala mo ba matatakot siya? Layas, umalis na kayo. Sige. Pumapayag ako. Lola, ulyanin na po ba kayo? Gago. Lagot kayo sa akin. Qingxue, galingan mo. Huwag mo akong bibiguin. Lola, magsisikap po ako. Tara na. Pumirma na rin sa wakas si Lola. Mabuti naman. Nasa sasakyan ng Ginang, nais kanyang makita. Maghintay ka rito.
Shue, saan ba pumunta si Yemo? Hindi mabuti ang pakiramdam ng itay mo, kaya mauuna na kaming umuwi. Sige, mauna na kayo. Pinatulong mo sa akin si Tito Chen. Nagpapasalamat ako. Pero, sa tingin mo ba babalik na ako? Imposible. Kalimutan mo na yan. Moy, nagkakamali ka. Gusto lang kitang makita at makausap ka. Alam na ni Mama na mali ako. Miss ako? Bigyan mo na lang ako ng pera. May iba pa ba? Kung wala, aalis na ako. Padalhan si Moy ng 10 milyong dolyar. Ayos na po, Ginang. 10 milyong dolyar para bumalik ako? Asa ka pa? Nainip ka ba sa paghihintay? Nasaan na sina Mama? Nauna na silang umalis. At, ano nga pala yung ginang, anong kailangan niya sa'yo? Siya si Tito Chen, isang matandang kakilala. Alam niyang marunong ako mag-massage, kaya nagpamasahe lang siya. Ah, ganoon ba? Maaga pa naman, bakit hindi? Tayo mag-shopping? Sige. Ching Shui, sa mahabang panahon, wala pa akong naibibigay sa'yo na disenteng regalo. Ngayon ay may ibibigay ako sa'yo. Yemo, nagbago ka na. Bakit? Naging masama ba? Hindi. Nagbago ka at nagbibigay ng kapanatagan. Sige na, ihahanda ko ang sorpresa mo. Dito ka lang, huwag kang aalis ha. Ching Sue. Xiaojing, Iyon ba ang walang silbi mong hubby? Xiaojing, hobby ko siya. Respetuhin mo naman siya. Sige na, matagal na rin tayong hindi nagkita, mamasyal muna tayo. Hihintayin ko pa ang hobby ko. Mag-message ka na lang sa kanya. Tara na. Xiaojing, bakit mo ako dinala rito? Nako, may gustong makakita sa iyo at nakiusap siya sa akin. Ching Shui, anong pagkakataong ito? Narito na si Ekspertong Shu. Ching Shui, makinig ka sa akin, si Ekspertong Shu ay isa ng ospital na grade A na eksperto sa unang antas. Gwapo na siya, mayaman pa, at saka matagal ka na niyang mahal. Sa tingin ko ay dapat mo siyang pag-isipan ng mabuti. Xiaojing, ang biro mong iyan ay hindi nakakatawa. Ching Shui, hindi ako nagbibiro. Yang walang silbi mong hobby, kahit sasakyang 1 milyon o kahit 500,000 ay hindi niya kayang bilhin. Hindi kanya deserve. Ching Shui, nagustuhan mo ba? Para sa iyo ito. Ang kotseng ito, isang stay-in na manugang house husband. Mabibili mo ba to? Halatang arkila lang yan. Sigurado yan? Kung kaya niyang bumili, kakainin ko yan. Tama na yan. Hubby, tara na. Sandali. Gusto mong kainin ang kotse ko? Siguro ay wala kang karapatan. Ching Shui, gusto mo ba ang regalong ito? Heto. Tara, pauwi na tayo. Sa susunod, iwasan mo ang mga mapanglait na tao, baka mahawa ka sa kanila. Tara. Yemo, saan ka kumuha ng pera pambili? Nakalimutan mo ba? Kanina sa hotel, pinamasahe ako ni Tito Chen sa matandang yon. Natuwa ang matanda, kaya binigay niya ang kotse. Masyado itong mahal o kaya isauli mo na lang sa kanya. Sinabi ko na yan, pero nung narinig niya, na ayaw ko. Nagalit siya? Sabi niya kapag di ko tinanggap, hindi siya mapakali. Uy, tingnan mo. Sila yon, di ba? Uy! Wifey! Tara! Makinig ka sa akin. Tara na. Ang kotseng yan, halatang bago lang. Ang batang ito, may pera pambili ng kotse, pero walang pampagamot kay Papa. Lagot siya sa akin mamaya? Hindi mo pa alam ang totoo. Baka hindi naman binili ang kotse. Mama, nandito na kami.
Shue. Anong meron sa kotseng yan? Bago ba yan? Ay naku, bata ka. Ilang araw pa lang mula nang makuha mo ang proyekto, naglakas loob ka ng gamitin ang pera ng kumpanya ng grupo para bumili ng ganoon kagandang kotse. Hindi ba't naghahanap ka lang ng gulo? Sinipa ba ng asno ang utak mo? Mama, hindi ko binili ang kotseng iyon. Si Yemo ang bumili niyan. Siya, makakabili ng kotse? Isusumpa ko ang pangalan ko. Ilang taon ka nang walang trabaho? Pati na ang panloob mo? Ay ang anak ko pa ang bumibili para sa'yo. Ibinigay ba iyon ni Tito Chen? Aba, ikaw na walang utang na loob. Nang makuha ang pera, hindi mo ginamit panggamot sa papa mo? At walang sabi-sabi? Bumili ka agad ng bagong kotse. Mama, hindi po. Ang kotse natin sa bahay ay malapit na ring masira. Ginawa lang ito ni Yemo para sa kapakanan ko. At saka, hindi siya gumastos ng pera. Ikaw na bata ka. Akala mo ba ay ulyanin na ang nanay mo? Kung hindi iyon binili, ibinigay lang ba iyon sa iyo? Bukas na bukas, ibenta mo ang kotseng iyon para sa akin. Hindi ibebenta? Ikaw na walang silbi, nagre-rebelde ka na. Yemo, siguro makinig na lang tayo kay Mama. Ito ay regalo ko na inihanda para sa iyo. Sa bahay na ito, habang buhay pa ako, hindi pa oras para. Ang isang walang silbi ang magdesisyon? Mama, tingnan mo ang cellphone mo. Walang daang libo. Mama, ibebenta pa ba? 800,000. 800,000. Lagi kong iniisip ang sakit ni Itay. Kaya ko siyang pagalingin, pero kailangan ng oras. Ang perang ito ay hiniram ko kay Tito Chen. Gamitin muna ito para kay Itay. Kung kulang, gagawa ako ng paraan. Mabuti at may konsensya ka. Mama, ibebenta pa ba ang kotse? Bakit ibebenta? Kami ng Itay mo ay hindi pa nakagamit ng ganyan? Hayaan nyo kaming 2 matanda na gamitin ito? Yung lumang kotse sa bahay, ang gamitin nyo muna? Mama, kay Yemo ang kotseng ito. Hindi mo pwedeng gawin yan. Anong kanya-kanya? Sa kanya ay sa atin na rin. Akin na ang susi. Bakit parang malungkot ka? Kahit binigay mo sa akin yun, hindi mo pa ito masyadong nagagamit. Kinuha na agad ni Mama. Bakit? Gusto mo ba akong bawiin? Iaalay ang sarili. Kung ganoon, bilang binata. Salamat. Sige na nga. Yemo, ayos ka lang ba? Hindi ko sinasadya. Ayos lang ako, ayos lang. Huwag kang umiyak. Kasalanan ko ang lahat. Sigurado kang ayos ka lang? Sigurado, ayos lang. Gabi na rin. Matulog na tayo. Imposible. Kalimutan mo na yan. Ching Shue, anong nangyari? Binabantaan ako ni Huang Yang. Gusto niyang samahan ko siya sa hotel ng isang gabi. Kapag hindi ako pumunta, gagamitin niya ang kanyang koneksyon. Para sa ating grupo, 3 sa 5 ng ating mga partner ay babawi ng puhunan. Walang hiya. Masyadong magaan ang leksyon. Ibinigay ko sa kanya noon. Yemo, huwag kang padalos-dalos. Kahit na mayroon tayong pakikipagtulungan kay Tito Chen. Pero ang 3 sa 5 na ang mga partner na ito, para sa atin ay isang malaking dagok. Huwag kang mag-alala. Kaya kong ayusin ang lahat. Ipadala mo sa akin ang address ng hotel. Ngayon, magpahinga ka na lang muna sa bahay. Yemo. Sige na. Huwag ka nang malungkot. Hindi naman ito malaking problema. Presidente Huang, sa pagkakataong ito, basta makipagtulungan ka lang, makakaganti tayo sa walang silbi na iyon. At hindi lang iyon. Pati si Jiang Qingshue ay mapapasa iyo na kahit 1 taon pa ay walang problema. Alam ko yan. Kapag dumating na si Jiang Qingshue, magpakasaya kayong dalawa. Sigurado ka bang darating siya? Wala siyang pagpipilian, maliban na lang. Kung gusto niyang bumagsak ang grupong Jiang, alis na ako, Presidente Huang. Siya nga pala, Presidente Huang, magpakasaya ka. Ha. Maganda. Ngayong araw ay talagang mapapasakin ka. Mahal, huwag kang magmadali, heto na ako.
Bakit ikaw? Sino ba sa tingin mo? Ha? Masyado kang malandi ah. Ikaw na walang silbi sinaktan mo ako. Alam mo ba kung gaano kalala ang ginawa mo? Anong malala? Sabihin mo. Kung matalino ka, papuntahin mo rito ang wifey mo. Ikaw na walang silbi, lumuhod ka. Sa ganoong paraan, baka mapatawad ko pa ang mansyon ng mga Jiang. Kung hindi, tapos na ang mansyon ng mga Jiang. Ang pangit mo na nga. Ang taas pa ng pangarap mo. Papuntahin ang wifey ko rito. Luluhod ako sa harap mo? Sa tingin mo ba ay may paki ako sa mansyon ng mga Jiang? Anga. Anong balak mong gawin? Gusto mong paglaruan ang wifey ko. Tapos tatanungin mo ako kung anong gagawin ko? May sasabihin ako sa iyo? Huwag sagarin ang pasensya ko. Ngayong araw, papatayin kita. Kuya. Kuya, mali ako kuya. Kuya, patawarin niyo po ako. Kuya. Sige. Pero sa bawat sasabihin ko, dapat ulitin mo para sa record. Naintindihan mo ba? Magsalita na po kayo. Ako si Huang Yang, bulag sa pagnanasa. Walang konsensya. Pinilit ang grupong Jiang na bawiin ang lahat ng puhunan para lang pilitin si Jiang Qingxue na sumama sa akin. Magsalita ka. Ako si Huang Yang, masahol pa sa hayop, bulag sa pagnanasa, walang konsensya. Pinilit ang grupong Jiang na bawiin ang lahat ng puhunan at pinilit si Jiang Qingxue na sumama sa akin. Tandaan mo, sa susunod na pagkakataon, pagsisihan mong nabuhay ka pa. Tinatakot mo ako? Akala mo ba dahil sa video, palalampasin ko kayo? Asa ka pa. Yemo, saan ka galing? Maupo ka muna. Anong nangyari? Ang nangyari. Jiang Fei, I-loudspeaker mo? Jiang Qingxue, wala kang kwenta. Inimbitahan ka ni Presidente Huang, pero hindi ka pumunta. Sa halip hinayaan mo ang walang silbi na iyon. Nabugbugin na naman si Presidente Huang. Gusto mo bang mapahamak ang mansyon ng mga Jiang? ako. Anong ako? Pinatigil na ni Presidente Huang ang 3 sa 5 na mga kasosyo sa pakikipagtulungan sa atin. Naghihintay si Lola sa tabi at kailangan mo siyang harapin. Ikausap mo sa akin si Lola. Walang silbi. Susunod ka lang dahil sinabi ni Lola. Sino ka ba sa akala mo? Sabi ko ibigay mo kay Lola ang telepono. I-loudspeaker mo, ako ang kakausap. Jiang Qingxue, kailangan mo itong ipaliwanag sa akin. Sabihin mo kay Lola, maayos ito ngayong gabi. Bakit ka na naman nanakit? Anong ibig mong sabihing maayos? Paano ba kita paniniwalaan? Qingxue, magtiwala ka sa akin? Nagsinungaling ba ako sa iyo kailanman? Hello, Lola. Ang problemang ito ay siguradong maaayos. Ngayong gabi, Jiang Qingxue, saan galing ang lakas ng loob mo? Akala mo ba kung sasamahan mo si Presidente Huang at matulog sa kanya ay maaayos na ang lahat? Nananaginip ka. Sabi ko maayos ito. Huwag ka ng maraming satsat. Ikaw? Ha. Jiang Qingxue, bakit hindi tayo magpustahan? Kapag hindi ito naayos mamaya, makaalis ka na agad sa mansyon ng mga Jiang. Pero kung magawa mo, ibibigay ko ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Jiang. Usapan na iyan. Nandito lang si Lola sa tabi. Kapag binawi mo ang sinabi mo, hindi kita mapapatawad. Tanga lang ang aatras. Jiang Qingxue, humanda ka ng lumaya sa mansyon ng mga Jiang. Bakit ka pumayag sa kanya? Sinaktan mo si Presidente Huang. Ito, kahit anong pagmamakaawa mo, hindi kailanman mapapatawad ang pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Ha? Tito Chen, Senyorito, saan po kayo pupunta? hahanapin ko nga sana kayo. Nagkataon, may sasabihin din po ako. Sige, mauna ka na. Senyorito, ngayon ang pamilya Ye, kailangan na kailangan kayo. Bumalik na po kayo sa nanay nyo. Tingnan nyo, may sakit si Lolo, ang kapatid nyo. Tama na, Tito Chen. Huwag na nating pag-usapan to. Senyorito, sa tingin ko, Tito Chen, mas mahalaga ang pakay ko. Binabantaan ni Huang Yang ang wifey ko. Kung tutulungan niyo ako,
Sumama kayo sa akin. Kung hindi, ayos lang. Ano ba ang sinasabi niyo? Tutulungan ko kayo. Sasama ako sa inyo. O sige, sumakay na kayo. Ihahatid ko kayo. Sige po. Salamat, senyorito. Ayos na ba? Sino itong hampas lupang to? Kung matalino ka, umalis ka na agad dito. Kundi, kapag ako ang kumilos, baka sa ospital ka mamalagi ng 10 araw o kalahating buwan bago ka makalabas. Sigurado ka bang haharangin mo ako? Nakakatakot naman. Kayong dalawa. Anak ba kayo ng tagapangulo? Nagmamayabang pa kayo sa harap ko? Umalis na kayo kung ayaw nyo ng gulo. Seguridad. Tulong. May nanggugulo rito. Pucha, paano ka nakapasok dito? Mga tao, halik kayo rito. Kung ginagawa mo yung mga kadiring bagay, hindi ka ba takot na malaman nila? Sige, papasukin mo sila. Anong gusto mong mangyari? Binigyan na kita ng pagkakataon. Wala akong ginagawa. Akala mo ba noong pinuntahan kita, binugbog at binidiyo, tapos na ang lahat? Gusto ko lang talagang makita kung kasali ba si Jiang Fei sa bagay na yon. Hindi ko akalaing hindi ka natututo. Binigo mo ako. Ha, nakakatawa. Binigo kita? Akala mo ba? Dahil kinakampihan ka ni Chen Ping, maililigtas mo na ang mansyon ng mga Jiang? Iba ang hari sa sariling lugar? Hindi mo alam? Ha. Simulan na. Tingnan natin ang batang ito, kung gaano siya katigas. Sugod. Ha. Pinatatawan niyo ba ako? Bibilhin ang mga negosyo ko at sasabihan ang mga partner ko na itigil ang pakikipagtulungan sa amin? Chen Ping. Chen ang apelyido mo, hindi Zhong Jiaoye. Ano? Lahat ng kontrata ng kumpanya ay naputol na. Isinugod si Lolo sa ospital dahil sa galit. Ikaw? Paano ito nangyari? Kung si Chen Ping lang siya, hindi niya ito magagawa. Miyembro siya ng pamilya Ye ng Zhongzhou. At ako naman, ako ang nag-iisa na tagapagmana ng pamilya Ye. Ikaw ang mula sa pamilya Ye na nag-iisang tagapagmana? Hindi ito maaari. Ikaw, isa ka lang nakikitirang manugang. Senyorito Ye, Senyorito Ye, Senyorito Ye, hindi ko naguguluhin si Jiang Qingxue o ang mansyon ng mga Jiang. Ikaw, patawarin mo na ako. Maawa ka sa pamilya namin. Sagutin mo? I-loudspeaker mo. I-record mo. Presidente Huang, bago matapos ang gabi, kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang makipagtulungan ng mga partner sa amin. Pagkatapos ng gabing ito, kung gusto mong patayin si Yemo o makuha si Jiang Qingxue, ibibigay ko sa iyo. Sige. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tunay kong pagkatao. Kundi alam mo ang mangyayari. Opo. Siya nga pala. Pabalikin mo agad ang mga partner para makipagtulungan sa mga Jiang. Kuya Jiang, sa mga susunod, aasahan kita ha. Madali lang yan. Ako nang bahala. Kuya Fei. Buisit, sinong nagsabing pumasok ka? Pucha, istorbo ka sa akin. Kuya Fei, aasa na ako sa iyo. Walang problema, ipaubaya mo sa akin. Kuya Fei. Buisit, sinong nagpapasok sa iyo? Pucha, istorbo ka sa akin. Hindi po, may mahalaga lang. Akong sasabihin. Busy ako, sabihin mo na. Ngayon si Presidente Huang ay pinayagan na ang mga kasosyo na makipagtulungan sa mansyon ng mga Jiang. Hindi pa alam ni Lola anong gagawin natin? Kuya Fei, paano naman ako? Hay naku. Tara, bilis sumama ka pa uwi. Dapat bago pa malaman ni Matandang Ginang, ay mapalayas na natin ang pamilya nila sa mansyon ng mga Jiang. Kundi, tapos na ako. Tara. Kuya Fei. Umalis ka. Tara. Kuya Fei. Lola.
Hulaan niyo po kung anong nalaman ko. Magsalita ka. Si Jiang Qingxue ay bumili ng kotseng nagkakahalaga ng $2 milyong. Alam naman nating lahat ang sitwasyon nila. Wala ngang pampagamot ang tito ko. Saan siya kukuha ng pambili ng kotse? Siguradong ito ay kurakot ng pondo ng kumpanya. Kalokohan ito. Ang Jiang Qingxue na iyan. Tara, sumama ka sa bahay nila. Kung totoo ang sinasabi mo, palalayasin natin sila sa mansyon ng mga Jiang. Lola, bakit hindi niyo sinabing darating kayo? Nasa ospital po ang mga magulang ko. Nandito ako para sa iyo. Pinamahala ka sa departamento ng negosyo. Ilang araw pa lang, ang dami mo nang ginawang gulo. Binastos ang mga kliyente, magnanakaw sa loob, at kurakot ng pondo pambili ng kotse. May respeto ka pa ba sa akin? Lola, hindi ko po ginawa iyon. Hindi, Jiang Qingxue. Akala mo ba ay tanga kami? Pagpasok pa lang namin, may mamahaling kotse sa labas. Sinungaling ka talaga. Sino ang sinungaling dito? Sinong sinasabihan mong sinungaling? Nakabalik ka na pala, walang silbi. Mabuti naman. Ipaliwanag mo ito. Yung mamahaling kotse sa pinto. Anong meron doon? Si Yemo ang bumili niyan. Ang walang silbing to, makakabili ng mamahaling kotse? Akala mo ba tanga kami? Huwag nang magsalita. Jiang Qingxue, sobra mo akong binigo. Simula ngayon, umalis ka na sa mansyon ng mga Jiang. Ito ang resibo ng kotse ko. Maaari ninyong suriin ito. Kung ang kotseng ito ay may, kahit isang kusing na kinalaman sa grupong Jiang, maaari ninyo akong ipakulong sa istasyon ng pulisya. Kotse. Ikaw ang bumili ng kotse. Ikaw na walang silbi. Saan galing ang ganyang kalaking pera? Tama. Kung saan galing ang pera ko, hindi ko kailangang ipaliwanag sa inyo. Dahil lang sa kotseng ito, paalisin nyo si Qingxue sa mansyon ng mga Jiang, matandang ginang. Sa tingin nyo ba, madaling apihin si Qingxue? Ikaw na walang silbi. Akala mo ba dahil lang sa kotse, kaya kayo pinalalayas ni Lola sa mansyon ng mga Jiang? Tinatanong kita, ayos na ba ang lahat? Ha? Ayon sa ating kasunduan, lumayas na kayo ngayon sa mansyon ng mga Jiang. Mukhang ang balita ay nakarating sa iyo at hinarang mo ito. Matandang ginang, wala pa rin siyang alam sa nangyayari. Walang silbi, huwag mo akong siraan. Tapos na ang oras. Wala pa rin akong nakikitang resultang gusto ko. Ayon sa ating kasunduan, ang buong pamilya nyo, lumayas na kayo sa mansyon ng mga Jiang. Jiang Fei, itigil mo na ang pag-arte. Ito ang lahat ng recording ng tawag sa pagitan nyo ni Huang Yang. Pakinggan mo? Walang silbi ka. Gawa-gawa lang ang recording na to. Gagamitin mo to para lokohin si Lola. Akala ko ay mabuti kang tao. Hindi ko akalaing tuso ka pala. Gumawa ka ng ganito para lokohin kami. Lola, talaga bang desidido ka na paalisin kami sa mansyon ng mga Jiang? Kung hindi mo ginawa ang mga bagay na walang konsensya, hindi kita palalayasin sa mansyon ng mga Jiang. Kung mapapatunayan mong totoo ang recording na ito, hindi lang kita hindi palalayasin, gagawin pa kitang tagapagmana ng mga Jiang. Huwag na. Ano ba ang halaga ng pagiging tagapagmana ng mga Jiang? Pasok kayo. Kung gusto mo ng patunay, ibibigay ko. Matandang ginang, ang lahat ay pakana ni Jiang Fei. Siya yon, natatakot siyang makuha ni Jiang Qingxue ang posisyon ng tagapagmana, kaya pinilit niya akong takutin siya at pinilit din akong sipingan siya para mapalaya siya sa mansyon ng mga Jiang. Hayop ka. Manahimik ka. Ikaw. Nagkamali ako. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa mansyon ng mga Jiang. Huwag mo akong palayasin, Lola. Wifey, patawad. May itinago ako sa iyo. Ngayon ay masasabi ko na, ako ang sa pamilya yan ng Zhongzhou na nag-iisang tagapagmana. Ano? Ikaw ang sa pamilya yan ng Zhongzhou na nag-iisang tagapagmana? Opo. Ang senyorito ang sa pamilya yan ng Zhongzhou na nag-iisang tagapagmana. Ano, ikaw na walang silbi? Ikaw ang sa pamilya yan ng Zhongzhou. Nag-iisang tagapagmana? Kung ganoon ako na ang presidente ng bansa ng Qing. Gago. Tumahimik ka. Shui, patawarin mo si Lola ngayon. Mapupunta na sa iyo ang mansyon ng mga Jiang.
Matanda na si Lola. Alang-alang sa pagpanaw ni Lolo. Patawarin mo na si Lola. Lola, Lola, na nawawala ka na sa sarili. Ikaw na suwail na anak. Agawan sa kapangyarihan. Ipinamimigay ang kamag-anak. At tumutulong pa sa ibang tao para sirain ang grupo. Ikaw na masahol pa sa hayop. Mula ngayon, ang pamilya nyo, lumayas kayo sa mansyon ng mga Jiang. Lola, nagkamali po ako, Lola. Shuey, gusto mo bang lumuhod pa si Lola para magmakaawa sa iyo? Lola, papayag na po ako. Papayag na ako. Senyorito, may nangyaring masama sa ginang. Gusto kanyang makita sa huling pagkikita. Ching Shue, may nangyari sa aking mama. Sumama ka sa akin pa uwi para makita siya. Tara.